Hello? Naririnig ba ako? Kung naririnig ako, welcome to Letters from Abroad. Not just your typical podcast, pero ito ang mga liham, mga kwento ng mga bagay-bagay na hindi araw-araw nasasabi, hindi araw-araw na pag-uusapan, hindi din araw-araw naririnig. Pero sigurado ako, araw-araw nating dinadala. So kung isa kang OFW or someone na trying to survive far from home, siguro yung space na to para sa'yo. So, try mo lang. For today, syempre wala muna akong guest. Starting pa lang naman to, I want to take this opportunity to do a solo introduction kasi gusto ko may idea din kayo sa akin kung sino ako, kung nasan ako, at kung bakit nandito ako, kung nasan ako. So, ang ginawa ko, nag-collect ako ng pool of questions galing sa mga tao na malalapit sa akin, especially mga tao na wala dito sa abroad kasi curious ako. Ano ba mga tanong nyo or tanong nila sa isang OFW na nag-work sa ibang bansa? So, i-share ko sa inyo yung mga questions along the way, sasagutin ko para magka-idea kayo kung sino ba ako. So, as much as possible, itong mga questions na to, sasagutin ko with all my honesty. Kinategorize ko sila into 3 categories. Meron ako nung easy, yung mga light questions lang. Meron akong mga intermediate, yung mga deeper questions. And meron akong mga hard questions na most of the time, ito yung mga totoong tanong. Yung hesitant kang sagutin. So, let's go. Try natin silang sagutin. So, sa easy category muna tayo or yung mga light na questions lang. First question, how many years na ako sa abroad? So, how many years? Pumunta ako dito year 2018 and ngayon is 2026 na. So, sa July, I'm turning 8 years. 8 years na ako dito. Shucks. Ngayon ko na-realize gano'n na ako katagal. Kasi not every day someone will ask you kung gano'n ka nakatagal dito. So, 8 years. Quarter ng buhay ko, nandito ako sa UAE. I am here in UAE. Specifically dito sa capital ng United Arab Emirates, which is Abu Dhabi. Abu Dhabi po ang capital ng UAE, hindi Dubai. Mas marami lang talagang tourist sa Dubai. Second question. Why did I decide to work abroad? Parang hindi naman to easy question. Pero okay, sasagutin natin. Bakit ba ako nag-decide mag-work dito sa abroad? Actually, nag-work ako sa Philippines. For 3 years, I work as a pharmacist sa pharmacy, sa butika. And with that experience, na-realize ko na parang yung salary ko, hindi siya enough. Hindi kasi super laki yung bigayan. But experience-wise, maganda ang naging experience ko as a pharmacist. So, nag-isip-isip ako kung mas okay ba sa abroad. And during that time, meron akong idea kasi my siblings are working. Kuya ko tsaka ate ko, they were working dito sa abroad. So, meron akong idea kung paano mag-work as pharmacist dito, ano ang magiging procedure, and how much yung salary. Kaya sabi ko, pwede kong i-try. Kasi ako yung tipo ng tao na willing naman ako mag-risk. And then, ayoko din may regrets ako. So, ever since may idea na ako kung paano sa abroad, sabi ko, i-risk ko and ayokong magka-what ifs ako one day. Next question. What is your first impression? What was your first impression when you arrive? So, syempre, ang tinutukoy dito is when I arrived dito sa UAE. Actually, first impression ko, it's very far from my expectation. Nung nasa Pinas pa ako, akala ko sobra yung magiging adjustment ko. But kung i-recall ko yung naging first days or first month na experience ko dito,
Actually, maganda. Maganda yung naging first experience ko dito. Kasi na-amaze ako sa country itself. Na-amaze ako sa culture nila dito. So, first impression ko, it's good. Ma-amaze ka kung gaano kalinis, ma-amaze ka na sobrang discipline ng tao and yung place itself. Hindi crowded sa daan and very accessible lahat. Transportation, lahat. So, sa fourth na ba? Yung next question ko is, paano ka nag-deal or nag-adapt sa bagong culture and environment sa UAE? Actually, hindi naman siya totally bagong environment kasi kapag nandito ka na marirealize mo, sobrang daming Filipino. Madami. Hindi mo mafe-feel na nasa foreign country ka kasi kahit saan ka pumunta, merong Filipino. Siguro the only struggle or the only thing that need ko mag-adjust is the language. Yun ang pinaka naging struggle ko dito. May language barrier. So, paano ba ako nag-adapt? Nag-aral ako ng mga simple Arabic or ng mga terms na magiging efficient ako sa work ko para makapag-work ako maayos kahit dinidil ko yung mga taong hindi masyadong fluent sa English. Next, what is my usual day looks like? Ito, dito nyo marirealize na kung ano talagang buhay sa abroad. Ito based on my experience, hindi ko alam sa iba, pero based on my experience, pag nasa abroad ka, it's just work and bahay. Siguro ang isang tatanggapin mo once nag-start kang magtrabaho sa abroad is mawawalan ka ng social life. Dito, majority ng week, nag-work lang ako. So, let's move dun sa deeper level, yung intermediate. Nagugutom ako. Nakakagutom pala to, pero mamaya na tayo kumain. So, first question, when did I realize na hindi pala madali ang abroad? When did I realize na hindi madali dito? Siguro I can say nung nag-start na ako magtrabaho. Kasi nung nag-start na ako magtrabaho, parang tapos na yung vacation mode ko eh. Hindi na ako tourist dito. So, I have to deal with the reality na dun ko lahat napatunayan na sobrang mahirap pala sa abroad. Kasi sobrang malayo dun sa buhay na nakasanayan mo sa Pilipinas. Kunwari ako, uuwi ako dati, andyan yung nanay ko, andyan yung tatay ko, andyan yung mga kapatid ko. Tapos meron ng foods, meron kang kasama, meron kang kakwentuhan dito. Pagod ka na sa work pag uwi mo, wala pa. Wala ka pang pagkain, maglalaba ka pa. So, medyo malayo siya dun sa nakasanayan mo. Dun ko na-realize na mahirap. Next question. Have I ever felt alone? And what's the hardest emotional adjustment na nagkaroon ako? Have I ever felt alone? Parang wala pa akong alam na OFW na hindi nila na-feel yun. Lahat ng nakasalamuha ako, maybe up until now, kahit sabihin mong 8 years na ako dito. Of course, there are days na feeling alone. Kasi malayo ka sa home eh. Malayo ka dun sa comfort zone mo. Malayo ka dun sa place na familiar sa'yo. And the hardest emotional adjustment I've dealt dito sa UAE, siguro yun yung tatanggalin mo na yung nakasanayan mo na laging may ibang tao. At some point, i-deal mo lahat ng bagay-bagay, especially yung adulting by yourself. Siguro yun yung hardest emotional adjustment ko. Yung transition na from someone na maraming tao sa paligid to someone na ako na lang. Ako nang in charge sa lahat. Wala na magdi-decision para sa akin. And I guess adulting din. Ganun talaga. So yun ang sa akin. Third question, how do you cope with homesickness? How do I cope with homesickness? Siguro,
lahat na tinry ko dito sa abroad. Tinatry kong mag-podcast or mag-vlog. Not because na gusto ko talaga to. Kasi it's very hard pala to talk in front of this camera. But at the same time, kailangan mo ng distraction. Kailangan mo maging productive. Kailangan mong gumawa ng something na ida-divert mo yung utak mo para hindi ka masyadong mag-isip. So, kapag may chance, I go out with my friends. Kaya, importante dito na may friends ka. Mga minor distractions para lang umusad yung araw na hindi ka magmumukmuk masyado. Next. Ang bigat naman to. Second segment pa lang ba to? What are the sacrifices na hindi nakikita ng iba? What are the sacrifices na hindi nakikita ng iba? Yung mga miss holidays, yun yung mga sacrifices na hindi ko masyadong pinapa-feel sa iba na sacrifice sila talaga. Kasi growing up sa Philippines, every holiday, sa lahat ng holiday, nagse-celebrate tayo. Mapa Christmas, mapa Mother's Day, mapa New Year. So, we used to celebrate. Dito kasi, merong celebration, pero hindi na siya tulad dun sa Pinas. Ibang celebration kapag family ang kasama mo. Ibang celebration kapag nasa somewhere ka na very familiar sa'yo. Ang dami. Ito pa, last question sa level 2. So, do I contemplate sometimes kung mas okay ba na umuwi na lang ako sa Pinas? Ito, hindi ko kailangan mag-isip dito. Do I contemplate sometimes? Siguro everyday nagko-contemplate ako. Everyday, lagi ko sinasabi, I want to go back to Philippines. So, for me, it's not the easiest decision. Especially sa nangyayari ngayon, as you're all aware, medyo mahirap siya. So, minsan, kahit nagko-contemplate ako, hinahayaan ko muna yung thought up until siguro buo na yung loob ko to go back to the Philippines. Next. Dito na tayo sa hardest round, which is the raw and real. Ito na yung mga totoong question na most of the time iniiwasan nating sagutin. Pero, sasagutin natin yan. So, first question. Did I ever question or regret my decision? Or did I ever question and then regret my decision? Same tanong kanina. Parang nag-contemplate ba ako? Yes. Up until now, kino-question ko yung decision ko. But, nag-regret ba ako? I don't think nag-regret ako. Kasi, every decision na ginagawa natin or every experience na nararanasan natin from the decision na ginawa natin, feeling ko may lesson or meron tayong natututunan. So, kung magre-regret ako, mawawala yung lesson na natutunan natin. So, no. Hindi ako nagre-regret, but yes, I do question myself or yung decision ko, and everyday nagko-contemplate pa rin ako. Next question. Hindi naman to sobrang bigat. Pero let's see, ano ba yung next? If given a chance, would I choose this life in abroad again? If given a chance, pipiliin ko ba ulit yung buhay na meron ako dito sa abroad? To be honest, kung magkakaroon ulit ng chance, yes. Oo, pipiliin ko ulit. Kasi, tulad nga ng sabi ko, I don't have any regrets. Pero, kung magkakaroon ako ng chance to have a better life than what I have right now, kung yun ang isang option pa, malamang doon ako sa isa. Pero, yes, I would choose. Pipiliin ko pa rin na maulit yung naging life ko dito sa abroad. Kasi ang dami kong natutunan and ang dami kong nakilalang tao na from their stories na inspire ako. Tsaka, parang nakita ko yung reality of life na I don't think it would be the same kung nagstay ako sa Pinas, dun sa comfort zone ko, dun sa somewhere na familiar tayo, kumbaga. Last 2 questions. What painful truth? Anong masakit na katotohanan ang kailangan kong i-accept? Siguro yung tanong na to,
related as OFW, di ba? So, ano ba yung masakit na katotohanan na dapat kong tanggapin? Na hindi lahat na nag-a-abroad, nag-a-accelerate more than others. Na hindi dahil nasa abroad ako, better ako na tao compared dun sa someone na nasa Pinas. Not because mas malaki ang sahod mo, you're doing better than other people. Hindi, yun ang number one misconception ng mga taong gusto mag-abroad. Hindi siya parang upgrade totally. Also, anong masasakit na katotohanan? Siguro for you to grow, yung fact na for you to grow, kailangan mong i-deal lahat ng struggle as OFW, like being away from your family, being away dun sa comfort zone mo. Like, for you to reach the point na kaya ko ba talaga, or is it because wala na akong option? Siguro yun yung masakit na katotohanan. Di mo na alam kung kaya mo ba or dahil wala ka na lang option. And pinaka-last na question, do you plan or do I plan on staying abroad for good, or do I still wish to go back home for good? Ito no-brainer for me. Siyempre gusto kong umuwi. I don't want to stay dito sa abroad for good. Gusto kong umuwi. Gusto kong makasama yung family ko. Gusto kong mag-start ulit doon. Gusto kong doon ako tumanda. And wala na akong plan na mag-migrate. Parang, eto na. Nakita ko ng life sa abroad, and I believe ang UAE is good experience mo if you want to experience abroad. It's a very kind country. At saka very secured country. Despite sa kung ano nangyayari. So, for me, na-experience ko na ang nasa abroad. Do I want to stay sa Pilipinas for good? Yes. I want to be with my family. I want to build the life na gusto ko ever since sa Pinas. Yun lang, and I think that ends yung mga questions. Sana kahit papaano nagka-idea kayo sa akin. So, if you're listening right now and you feel the same way, at least alam mo na hindi ka nag-iisa. Again, this is Letters from Abroad. Ito yung mga kwento na komportable tayong pag-usapan as OFW. And next time, magdadala na tayo ng guest dito kasi wala na akong alam kwento. Mag-interview tayo ng iba para makarinig naman tayo ng mga experiences and mga lessons nila as someone working then or trying to survive sa abroad. So stay tuned. Kung gusto niyo mag-subscribe, okay lang din. Mag-subscribe kayo. See you again sa uulitin. Bye-bye!